In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag. Ang ating binabasa po ay ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Nasa unang libro po tayo at magkakaroon din po tayo ng ikalawang libro. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras ito o kami na sa oras ito ibigyan kami ng pagpapalang spiritual, physical man. Lahat ng nababasa ko sa mga manong Kristo ay naway aming maunawaan at maintindihan. Lalo-lalo itong kay Ebanghelyo ni Nicodemus. Ang kapahayagan niya ay tungkol sa pag-uulat kay Pilato. Nawa sa oras ito pagpalain nawa ang bawat isa ng kaligtasan mula yung papawid pandagat mo ng palupa man. Kabagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Dinadalain ko rin po sa inyo, Ama, sa pamagitan ng Panginoon Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, ang inyong lingkod na kahabagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa at sa nawa. Nasa ikawalong yugto na po tayo, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Pagkatapos ay pinalaya sila ni Pilato at silang lahat ay lumabas. Sinabi niya kay Jesus, "Nais mo bang gawin ko sa iyo?" Sinabi ni Jesus kay Pilato, "Gawin mo sa akin ang tinutukoy." Sinabi ni Pilato, "Paano nagpasyahan?" Sumagot si Jesus, "Sinulat ni Moises at ng mga propeta ang tungkol sa akin ay pinako sa krus at muling bumangon." Ang mga Hebreo na naririnig ito ay nagsabi kay Pilato, "Bakit mo hinahanap na marinig ang isang higit na pang-insulto mula sa kanya laban sa Diyos?" Sinabi ni Pilato, "Ang mga salitang ito ay hindi isang insulto laban sa Diyos, dahil ang mga ito ay nakasulat sa mga aklat ng mga propeta." At sinabi ng mga Hebreo, sinabi ng ating banal na kasulatan, kung ang isang tao ay nakakasakit laban sa isang tao, ibig sabihin, kung ininsulto niya siya, karapat-dapat siyang tumanggap ng 40 na atake na may isang tungkod. Ngunit kung may mang-insulto sa Diyos, na batuhin. Na magkagay dumating isang sugo mula kay Procle na asawa ni Pilato, at ang mensahe ay nagsabi, "Mag-ingat ka na hindi ka sang-ayon na anumang masasamang mangyayari kay Jesus, ang mabuting tao, sapagkat sa gabing ito ay nakakita ako ng mga nakakatakot na pangarap dahil sa kanya." At si Pilato ay nagsalita sa mga Hebreo na sinasabi, "Kung ipinagpapalagay mo bilang pang-insulto laban sa Diyos ang mga salita na pinahayag mo na sinabi ni Jesus, kumuha ka at hatulan mo siya ayon sa iyong batas." Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, "Inaasahan namin na siya mo siyang ipako sa krus. Inaasahan namin na siya mo siyang ipako sa krus." Sinabi ni Pilato, "Hindi ito mabuti." At si Pilato na lumingon sa mga tao at nakita ang maraming umiiyak at sinabi, "Sa aking tila na hindi nais ng lahat ng mga tao na mamatay ang taong ito." Sinabi ng mga pari at mga eskriba, "Kami ay nagdala ng lahat ng mga tao upang magkaroon ka ng buong pananalig na ang lahat ng nais ng kanyang kamatayan." Sinabi ni Pilato, "Para sa anong kasamaan ang nagawa niya?" Sinabi ng mga Hebreo, sinasabi niya na siya ay isang hari at anak ng Diyos. Kabanata 5. Ang isang Hudyong may takot sa Diyos, sa makatuwid, si Nicodemo, na pangalan ay tumayo sa gitna at sinabi kay Pilato, "Humihiling ako sa iyong kataas-taasan na pahintulutan akong magsabi ng ilang mga salita. Sabihin mo." Sinasabi ni Pilato. Sinabi ni Nicodemus, "Ako ang naroroon sa sinagoga ay sinabi sa mga pari at ang mga Levita at mga eskriba at ang mga tao, anong sasabihin mo laban sa taong ito? Ang taong ito'y gumawa ng maraming mga himala tulad ng tao ay hindi pa nakagawa o gagawin. Hayaan siyang umalis sa makatuwid
at kung tunay na kung ano ang ginawa niya ay mula sa Diyos. Tatayo ito, ngunit kung mula sa tao, masisira ito. Tulad ng nangyari din nang ipadala ng Diyos si Moises sa Ehipto at sinabi sa kanya ni Paraon na hari ng Egypt na gumawa ng isang himala at ginawa niya ito. Pagkatapos si Paraon ay mayroong ding dalawang mago, sina Jannes at Jambres, at gumawa din sila ng mga himala sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. Ngunit hindi tulad ni Moises, pinangalagaan ng mga Ehipsyo ang mga salamangkero na ito ng mga Diyos. Ngunit dahil hindi sila mula sa Diyos, ang ginawa nila ay nawasak. Kung gayon, si Jesus ay nagbangon kay Lazaro at siya ay buhay. Dahil dito, hinihiling ko sa iyo, Panginoon ko, na huwag hayaang papatayin ang taong ito. Naggalit ang mga Hebreo labang kay Nicodemus at sinabi, naway makatanggap ka ng katotohanan ni Jesus at magkaroon ng bahagi sa kanya. Sinabi ni Nicodemus, Amen, Amen, maging sa akin tulad ng iyong sinabi. Kabanata 6. At nang magsalita si Nicodemus ng ganito, may ibang Hebreong bumangon at sinabi kay Pilato, sinasamo ko sa iyo, Panginoong kong Pilato, pakinggan mo rin ako. Sumagot si Pilato, sabihin mo kung ano ang iyong pinakamamahal. Sinasabi ng Hebreo, naghiga ako sa kama sa 38 taon, at nang makita niya ako ay siya ay nalungkot at sinabi sa akin, bumangon ka, buhatin mo ang iyong upuan at pumaroon ka sa iyong bahay. At habang sinasabi niya ang salita sa akin, tumayo ako at naglalakad. Sinabi ng mga Hebreo, itanong sa kanya kung anong araw ng linggo o nangyari ito. Sinabi niya, sa Sabat. Sinabi ng mga Hudyo, at dahil dito ay sinasabi nating totoo na hindi niya sinusunod ang araw ng Sabat. At isa pa, muli na nakatayo sa gitna ay nagsabi, ipinanganak akong bulag. At habang si Jesus ay naglalakad sa daan, sumisigaw ako sa kanya na sinasabi, maawa ka sa akin, Panginoon, ikaw na anak ni David. At kumuwasan ng luwad at pinahiran ang aking mga mata at tuwid paraan nakatanggap ako ng aking paningin. Ang isa pa ay nagsabi, ako ay baluktot. At nang makita ko siya, sumigaw ako, maawa ka sa akin, O Panginoon. At hinawakan niya ako sa kamay at agad akong binuhay. At ang isa pa ay nagsabi, ako ay isang kutungin, at pinagaling niya ako sa pamagitan lamang ng isang salita. Kabanata 7. Natagpuan din roon ng isang babae na nagngangalang Veronica. At sinasabi niya, 12 taon na ako ay nasa isang isyo ng dugo. At hinawakan ko lamang ang gilid ng kanyang damit at diretso akong gumaling. Sinabi ng mga Hudyo, ang aming batas ay hindi aminin ang patotoo ng isang babae. Kabanata 8. At iba pang mga lalaki ay sumisigaw, ang taong ito ay isang propeta at ang mga demonyo ay natatakot sa kanya. Sinabi ni Pilato, at paano hindi natakot ang mga demonyo sa iyong mga magulang? Sinabi nila, hindi namin alam. Ang iba muli ay nagsabi, si Lazaro, pagkatapos ng 4 na araw sa libingan, nagtaas siya ng isang salita. Si Pilato nga, nang marinig ang pagbabangon kay Lazaro ay natakot at sinabi sa mga tao, bakit mo nais ibuhos ang dugo ng isang makatarungang tao? Kabanata 9. Pagkatapos ay tinawag niya si Nicodemus at ang 12 taong may takot sa Diyos at sinabi sa kanila, ano ang sinasabi niyo na dapat kong gawin dahil ang mga tao ay naguguluhan? Sinabi nila, hindi namin alam, gawin mo ayon sa gusto mo. Ngunit ang ginagawa ng mga tao ay ginagawa nila ng hindi makatarungan upang patayin siya. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, alam ninyo na nasa mga kapistahan ng tinapay na walang debedura ay kaugilaan na pinalaya ko sa inyong account ang isa sa mga kriminal na pinanatili kung gayon mayroon akong isang malikpaktor sa bilingguan, isang magnanakaw na nagngangalang Barabas. Meron din akong si Jesus na hindi pa nakagawa ng anumang kasamaan
Alin sa dalawa? Kung gayon, nais mo bang palayain kita? Sumagot ang mga tao, bitawan mo kami. Barabas, sinabi ni Pilato. Ano ang gagawin ko kay Jesus? Sinabi nila, ipako siya sa krus. Muli, ang iba sa kanila ay sumisigaw, kung palayain mo si Jesus, hindi ka kaibigan ni Cesar, sapagkat tinawag niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos at hari. At kung papalayain mo siya, siya ay naging isang hari at kukunin ang kaharian ni Cesar. Galit na galit si Pilato at sinabing lagi ang iyong bansa ay naging demonyo at hindi naniniwala at kailanman naging kalaban ka sa inyong mga benefactor. Sinasabi ng mga Hebreo, at sino ang aming mga benefactor? Sinabi ni Pilato, ang Diyos na nagpalaya sa iyo mula sa kamay ni Paraon at nagdala sa pamagitan ng pulang dagat na tulad ng tuyong lupa at binigyan ka ng mga pugo at binigyan ka ng tubig na mainom mula sa tuyong bato at binigyan ka ng batas na pagtanggi sa Diyos. Sinira mo, at kung si Moses ay hindi tumayo at sumamo sa Diyos, malipol ka sa isang mapait na kamatayan. Kung gayon, nakakalimutan mo na ang lahat. Gayon din kahit ngayon, sinasabi mo na hindi ka mahal ang Cesar. Hindi ko mahal ang Cesar, ngunit pinagmamalaki ko siya at nais kong magplano laban sa kanyang kaharian. At pagkasabi nito, tumindig si Pilato mula sa trono na may galit, na may nais tumakas mula sa kanila. Sumisigaw ang mga Hudyo na nagsasabi, nais naming maging hari sa amin si Cesar, hindi si Jesus, sapagkat nakatanggap si Jesus ng mga regalo mula sa magi. At ang narinig ito ni Herodes na nagkaroon ng isang hari at nais na patayin siya, at para sa layuning ito ay pinadala at pinatay ang lahat ng mga sanggol na nasa Bethlehem. At sa bagay na ito, ang kanyang ama na si Jose at si Maria, ina, ay tumakas mula sa takot sa kanya patungo sa Egypt. Kaya nang marinig ito ni Pilato ay pinatahimik ang lahat ng mga tao at sinabi, ito nga, si Jesus ba ang hinihingi ni Herodes na siya ay papatayin? Sinabi nila sa kanya, oo. Kaya natukoy ni Pilato na siya ay nasasakupan ni Herodes na nagmula sa lahi ng mga Hudyo ay pinadala kay Jesus si Jesus, at si Herodes na nakakita sa kanya ay nagalak ng labis, sapagkat matagal na niyang nais na makita siya. Naririnig ang mga himalang ginawa niya, kung gayon isinuot niya sa kanya ang mga puting kasuutan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanungin siya, ngunit hindi siya binigyan ng sagot ni Jesus. At si Herodes na nagnanais na makita din ng isang himala o iba pang ginawa ni Jesus at hindi nakakita ito, at dahil din sa hindi siya sumagot sa isang solong salita, ibinilik siya muli kay Pilato. Si Pilato, pagkakita nito, ay inutusan ng kanyang mga opisyal na magdala ng tubig. Pagkatapos naghuhugas ng kanyang mga banda ng gamit ang tubig, sinabi niya sa mga tao, hindi ako inosente sa dugo ng mabuting tao na ito. Tignan mo ito, na siya ay hindi makatarungang pinatay, yamang wala naman akong nakitang kasalanan sa kanya. Ni Herodes, sapagkat dahil dito ay binalik niya uli ako sa akin. Sinabi ng mga Hudyo, kanyang dugo ay nasa atin at sa aming mga anak. Mga kapatid, tayo muling puputol dito sa 8 yugto at magkakaroon tayo ng 9 na yugto. Ito lamang itong binabasa ko ay nagpapatunay na talagang ang nagpapatay sa panahon ng Panginoong Kristo ay yung mga punong pari. Sila yung nagpumilit na ipako sa krus ang Panginoong Kristo o si Yesu Kristo. Dahil si Pilato, ni ayaw nga niyang ipako dahil wala siyang makitang kasalanan eh. Dahil nga yung panahon nila, sila yung parang pamahalaan ng panahon na yon, walang magawa si Pilato kundi isunod sa alinsunod sa ginagawa nilang pagbibitay ng panahon nila sa gamit ang krus. Kaya nahulaan na talaga ng panahon ng mga propeta ay hinulaan na talaga nila ang mangyayari sa Panginoon Kristo. So maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawat sa nawat.